Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto. Ni ka-crypto user dito, ayan. Kung saan ang sabi niya dito ay ayan, balak daw niyang mag-invest ng 10k kay Binance. Ngayon ay saan nga ba, yung tanong niya rito ay kung saan nga ba maganda. Yan, yung kita sa kanyang 10k na ito kahit barya-barya lang. Yan, basta hindi raw siya malulugi. Yan, kumpara sa ipapasok niya ito sa bangko. Ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi dito ni ka-crypto user dito ay yan, meron daw po siyang 10k na capital at gusto niya itong ipasok kay Binance para kumita ng safe. Yan, yung risk, ayan, mababa po yung kanyang risk. Ayan, basta ang importante ay meron siyang kikitain dito na maski barya-barya lamang. Ayan, kumpara sa ipapasok niya ito sa bangko. Kasi alam naman po natin kung pag ilalagay natin yung ating 10k sa bangko ay talagang maliit po yung ating makukuha na interest dito. Ayan, napakababa. Ayan, mga 0.0 something. Ayan, ganyan po kaliit yung interest na makukuha na yan. Pero safe nga, ang pinakamaganda, ang parang advantage lamang natin kung ilalagay natin yung ating funds, yung ating pera sa bangko ay masasabi nating safe. Yan, safe na storage ito. Yan po yung advantage. Pero yan, kung gusto nating sabayan na kumita ng passive dito, passive income ay mababa po. Yung yan, malabo na maganda yung ating makukuhang passive na reward sa bangko. Kaya yan, ngayon ay dito nagka-interest siya kay Binance kung ano nga ba ang magandang passive income na safe. Yan, dito kay um, Binance. At ayan, syempre, masasabi ko dyan ay nandyan si Binance Earn. Ayan, simple and secure. Search popular coins and start earning. Ayan. Ngayon, yung kanyang 10k na yan, ayan ay masasabi ko para kasi ayaw niyang mabawasan yung kanyang 10k. Sabihin natin na ayaw niyang ito ay kasi at least ma-preserve yung kanyang amount ng kanyang capital na 10k. Ang masasabi ko rito ay ipasok natin ito sa mga stable coin dito sa Binance Earn. Ayan, tulad ni USDT. Kaya yung 10k natin ay convert natin sa mga stable coin. Ayan, si USDT, nandyan po si USDT. Ayan, si BUSD, tanggal na po si BUSD. Ay tatanggalin pa lamang po si USDT. Kaya ayan, ay si BUSD. Ayan, kung makikita natin dito ay wala na po siya. Ayan. Tanging isa lamang yung ating stable coin dito kay USDT. Ayan, 1.38% plus 1.5%. Flexible po siya. Ayan. Bonus tire, yung real-time APR niya ay 1.38. Bonus tire 0 to $250 ay merong additional na 1.5%. Ayan, plus 1.5% kung pag yung ipapasok natin dito na amount ay from 0 to $250 US dollars. Kung pag lumagpas po tayo sa 250, sabihin natin ay 251 yung pinasok natin rito, ay matatanggal na po yung additional bonus natin na 1.5%. Tanging makukuha lamang natin ay 1.38%. Pero yan, masasabi ko pong maganda po ito. Compounding po ito. Compounding na rin yan. Kaya sabihin natin na yan, 10k. Ayan, merong pinasok si ka-crypto na 10,000 pesos. Magkano ba yan sa US dollar? Ayan, i-check po natin kung magkano ba sa US dollar ang 10,000 pesos. At ayan po mga ka-crypto, ang current rate po ngayon, yan yung palitan ngayon, ang 10,000 na Philippine peso ay equivalent po nito ngayon ay 176.70 US dollar. Ayan, sabihin natin na nandyan po yung equivalent value nito sa USDT. 176.70 USDT. Ngayon ay balik po tayo rito. Ayan, kay Binance Earn. Punta po tayo dito sa calculator.
Ayan, pag-usapan na po natin ito sa nakalipas na video. Ayan, i-search lamang natin si USDT. Ayan, mas maganda i-type na lamang natin dito. Ayan, para mabilis. Sulat natin type natin USDT kasi marami pong mga coins dyan. Ayan. Ngayon, ilagay natin dito 176.20. Yan po ang equivalent ng 10,000 pesos sa US dollar ngayon. Kaya yan, pasok po siya dito sa bonus na 1.5%. Ayan, kasi below 250 US dollar po siya. Ayan, makukuha natin yan. 1.5%. Mayroon po tayong 1.5%. Ayan. Ngayon ay kung pag nasa simple earn, ay yan, simple earn, sabi natin nasa simple earn siya. Ngayon ay ilalagay natin ito ng 1 year. Sabi natin naka-auto compounding po siya, naka-auto subscribe. Ayan, kikita po tayo sa loob ng isang taon ng $5, 5.13 USDT. Ayan. Ngayon 2 years, $10. 3 years, 15. Ayan, 15.90. After 5 years, 27. Ayan po ang kikitain natin. Ayan, maski ayan, barya-barya po yan, ay naiipon din po yan. Ngayon ay dito naman po subukan naman po natin dito sa fix. Ayan, fix investment. Flexible pa rin po, pero DeFi staking po ito. Lalagay na po natin sa DeFi staking. Ayan, medyo mas maliit kasi dito kasi 1.4. Ayan, 1.4. Kung pag dito kasi meron tayong additional 1.5% kaya medyo mas malaki. Ayan, pero dito wala po siyang limit. Yung 1.5% ay meron lamang tayong additional 1.5% kung below 250 US dollar. Kaya mas maganda pong ilagay natin dito sa flexible DeFi staking kung yung ating funds, yung ating capital ay lagpas na po ng 250 USDT. Ayan, in 5 years, yung ating 176.20 USDT ay kikita po ng ayan, $12. Ayan, maski barya-barya po ay kikita po yan. Nakalagay lamang po siya dito. Ngayon ay maliban po dito sa ayan, dito sa Simple Earn, ayan, Binance Earn, ay meron din po tayong liquid swap. Ayan, masasabi ko pong yung liquid swap na ito ay pwede pong mas malaki yung reward na makukuha natin dito. Ngayon ay may risk po yung mga ibang mga token pairs dito. Ayan, ang pipiliin lamang po natin dito yung safe. Yan, kasi ayaw nga nating mabawasan yung 10K natin. Yung may nakalagay rito na stable LP. Ayan, dito lamang po natin ipapasok. Yan, katulad ng yung stable LP na stable coin. Ayan. Ito mga hindi po mga stable coin ang mga ito. Kaya kung pag bumabagsak po yung price ng Ethereum or tulad nito or si Bitcoin ay bumabagsak po yung value ng ating investment dito. Kaya kung ayaw yung point naman dito ni Ka-Crypto ay ayaw niyang mabawasan yung kanyang 10K. Kaya para ma-preserve ito yung piliin natin yung stable LP na stable coin. Ayan, tulad po ng mga ito. Yan, tatlong ito. Yan, si TUSD, USDT. Yan, lagay po natin dito. USDC, USDT, ayan, si BUSD at saka USDT. Pero yan, iwasan po natin ito, yung pair na ito na may BUSD at saka USDT kasi matatanggal po ito. Ayan, malapit na po itong tanggalin. Kaya yan, focus po tayo dito kay TUSD at saka USDT, USDC at saka USDT. Ayan, mga stable coins po. Ayan, pwede na rin po ito si USDT at saka si DAI. Ayan, BUSD, iwasan po natin yan. Ayan, hanapin po natin yung mga stable coins na pares. Ayan, na may stable, yung na may nakalagay na stable LP. Ayan, maganda po ang kitaan dito. May mga meron na rin pong mga yield ito.
Ayan, based on 24-hour trade. Nagbabago po ito. Ayan, kaya hindi po natin yung mga total yield po nito ay lagi po itong nagbabago. Ayan, may tumataas, kung minsan ay bumababa. Kaya pwede pong mas malaki yung kikitain natin dito kumpara sa uh, Binance Earn. Ayan, mas mataas ang makukuha natin dito na reward dito kay Liquid Swap. Ngayon ay papaliwanag ko na lamang kung paano ba gamitin si Liquid Swap sa isang hiwalay na video na lamang. Ayan. Pero ayan, ang masasabi ko kay ka-crypto ay yan dito, ipasok natin dito sa stable coin na may stable na LP. Ayan, tulad nito TUSD, USDT, USDC at saka USDT. At saka meron pa tayong isa rito. Ayan, si USDT at saka si DAI. Iwasan na natin yung may BUSD na pair. Ayan, yan po ang aking masasabi rito. May kung pag meron po tayong every 24 hours po ito, ayan ay pwede po nating i-claim yung reward na nakuha natin rito. Ayan, maganda po si Binance Liquid Swap para sa mga barya-barya na kitaan. Ayan. Kaya ayan, hindi po maapektuhan. Ayan, kung pag yan po yung gagawin natin. Kung ayaw po nating mabawasan yung ating 10K, mananatili ito sa 10K. Tapos ilalagay lamang natin dito kay Binance at para kumita ng barya ay yan po yung aking masasabi na pwede po nating gawin. Lagay po natin dito sa Binance Earn. Ayan, at saka kay Liquid Swap. Pero yan, piliin po natin yung mga yung stable coin. Yan, dito kay Binance Earn ay kay USDT lamang po. Yan sa ngayon ang available. Pero babantayin po natin ito kasi may mga bagong ina-update po nila ito. Kung minsan ay meron silang dinadagdag na mga stable coin na rin. Kaya bantayan lamang po natin, i-check natin paminsan-minsan. Pero itong si USDT ay laging nandito po. Yan, matagal po siya, parang laging siyang nandito. Kaya ayan, kung pag dito po tayo kay Binance Earns ay si USDT, pasok po natin dyan. Dito sa Liquid Swap ay sa mga stable coin na pares. Yan, si TUSD, USDT, USDC at saka USDT at saka si USDT at saka DAI. Ayan, tatlo. Meron pa tayong tatlong pares dito kay Binance Liquid Swap. Ayan, para po kay ka-crypto na si user Nefor. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.